Amen, amen. Magandang umaga sa bawat isa. Yan. So, pwede bang tingnan muna natin yung ating nasa left and right, no? Para gumanda-ganda naman yung araw mo ngayon. Amen. Kasi parang nakita ko kanina, pag hindi mo siya nakita, parang masama yung araw mo eh. Siguro nakita mo na yung hinahanap mo today. Kasi maraming mga kapatid na they are so upset no kapag di nila nakikita yung kanilang mga kapatid. Is that true? Pag di mo siya nakikita, masaya ka ba? Masaya ka ba? Pag di mo siya nakikita? No, amen. Pero, amen. Baka nagkakamali kayo ng ano. No? So anyway, let us continue sa message ni Lord, no? Last Sunday, because napakaikli ng ating time, kaya medyo naputol natin yan. So, punta tayo sa Philippians chapter 1, verses 12 and 29 to 30. Okay? Philippians chapter 1, verse 12, 29 to 30. Kumbaga, yung babasahin lang natin yung pinakadulot, yung pinaka-umpisa, at saka yung pinakadulo. Ano? So, basahin natin. Muli, let us read. 1, 2, 3, read. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, ng mga bagay na nangyari sa akin ay nakatulong sa paglago ng Ebanghelyo. Verse 29, nagsabi niya doon, sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Verse 30, anong sabi niya? Yamang taglay ninyo ang gayon ding pakikipaglaban na inyong nakikita sa akin at ngayon nababalitaan ninyo tungkol sa akin. Let us bow our head. Dakilang Diyos ang mamapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong banal na salita na aming nabasa sa umagang ito. Lord, patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo, O Diyos, ang bahaging ito ng iyong gawain, ang mensahe. Truly, Lord, we don't know, Lord God, uh, ang aming gagawin, Panginoong Diyos, kung wala pong paggabay ng iyong banal na Espiritu. This morning, Lord, gabayan mo po ang iyong lingkod. Ikaw, O Diyos, ang mawak sa aking kaisipan, kalakasan, karunungan, Lord God. Lord, nawa, maingat na maihayag po ang iyong mga salita sa umagang ito. Not my will, but yours be done, O God, in our life, in this place. At banal na Espiritu, nais po namin na magmula sa iyo ang kaunawaan, Panginoon, na amin, Lord, taglay sa umagang ito, Panginoon. At Lord, salamat because we believe that today kami po'y nagtagumpay na, Panginoon, sa aming buhay sapagkat ikaw ang aming kasama. Sa iyo po namin pinagkakaloob, pinagkakatiwala ang lahat. Sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Amen. Last time, recap no, din sa ating mga kapatid na hindi nakadalo nung last time. So, ito yung second part ng ating ng mensahe ng Lord. The title is Advancing the Gospel Through Suffering. Bagaman, napaka-imposible no, na kung saan sa pananaw natin, paano maluluwalhati, paano madadakila, paano maipapakilala o maipapahayag ang ebanghelyo, yung gospel, yung ibig sabihin, yung scripture, yung salita ng Diyos, sa pamamagitan ng aking suffering. No, napaka-imposible. But this is reality. Mas naipapakita somehow ang ebanghelyo o mas naipapahayag, naipapakilala, natatanyag ang kasulatan sa pamagitan ng mga pinagdaraan natin ng mga pagtitiis o paghihirap sa buhay. Nakuha niyo po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo last time, magkakaroon tayo ng kaibang pananaw when it comes to suffering. Bagaman pag sinabing suffering, mabigat, tama po ba? And maraming tao, siguro majority o lahat, sabihin na natin, ng mga tao ayaw nilang nakakaranas ng suffering. Pero ang sabi nga ng Panginoon again sa verse 12 ng ating pinag-aralan na binasa natin kanina, tignan po natin. Punta tayo, Philippians chapter 1. Ibig kong malaman ninyo mga kapatid na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nakatutulog sa paglago ng Ebanghelyo. 29. Anong sabi niya? Tingnan niyo po again. Sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo to those people who are in Christ. So mga Christians to, sabi mo Kristiyano. Okay? Hindi lamang sabi niya, hindi lang yung manampalataya. It's not only about faith or to believe on Him. Kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. So, hindi natin masasabi na talagang very smooth ang journey when it comes to our Christian faith. Walang ganong uri ng pamumuhay sa buhay ng Kristiyano na magiging madali ang lahat. Still, we will experience sufferings, trials, temptations in our lives. Sinabi naman ng ating Panginoon yun, no? So, kung nagtataka ka na para bang nung naging Kristiyano ko, dapat hindi ko na nararanasan to. Well, mali tayo doon. Kasi ang sabi ng Bible sa verse 29, sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo for the sake of Christ,
hindi lamang ang maniwala or ibig sabihin sumampalataya or mga mabubuting bagay lang, no, or masasayang bagay lang. Well, of course, sabi niya, kundi magkaroon din ng tiisin sa buhay. Amen po ba? And yung sufferings na yon, yung pagtitiis na yon, yun ang gagamitin para ma-advance o maipakilala ang Panginoon o ang kanyang salita sa mga bagay na pinagdaraanan natin. Amen po ba? Amen. So last time, meron tayong puntos na pinag-aralan, no? Yung first two, no? Ano ba yung kumbaga may blessing doon sa suffering. Ayan. Amen po ba? Okay. So dito natin may papakita ngayon ano yung kabutihan ng pagkakaroon ng mga pagtitiis. Paano ito nagiging pagpapala, okay, sa ating buhay. So number one, sabi niyo sa pinag-aralan natin last time, it is a proof na tayo po ay disciples ni Christ. Proof as a disciple of Christ. Hindi ba isang pagpapala yon? Because of your suffering, ikaw ngayon ay nakikilala na disipulo or tagasunod ni Kristo. Amen po ba yan? Ito yung sinabi niya sa verse 13. Basahin natin. Philippians 1:13. Ito yun, no? Sabi niya, 13. Philippians 1:13. Sabi niya, ano pat ang aking mga tanikala, yung kadena, kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng pretoryo at sa mga iba pa. Ibig sabihin, nahayag sa lahat ng dako na yon, kung saan siya nakakulong, no? Nakakilala siya that he is a follower or he is a disciple of Christ. Kaya nga siya naroroon, kaya nga ganun yung kagalakan nitong si Pablo. He was identified. Kasi kasama ni Kristo yan. Remember nung si Jesus ay hinuli na, no, ng mga Hudyo noon? And then afterwards, nandoon si Peter, lumayo si Peter, pero nagpapainit siya, tama? Ngayon, sabi kay Peter, hindi ba kasama mo siya? Kasama ka nila? No! Nagkaroon ng denial itong si Peter, pero si Paul, he did not deny it. Hindi niya dininay na, oo, ako'y naririto at alam naman ng mga tao rito na ang dahilan kung bakit ako naririto ay dahil kay Kristo. And it is a pride para sa Kanya. Nakanya po ba? Alam niyo po ba na ngayon sa panahon na ito na tumataas ang persecution on the part of India, makikita natin, lalo na yung mga nagaganap ngayon, nowadays sa Laos, kung makikita nyo yung isang pamilya doon na binabawalan siya ng kanyang mga kapitbahay to stop attending churches. Imagine nyo yun, ha? Sabi ng mga kapitbahay, huwag ka nang dadalo dyan sa gawain na yan, huwag ka nang makikinig ng mga word of God na yan. Pinipigilan siya, pero hindi siya nagpapigil. Anong ginawa niya? Nagpatuloy siya. Alam niyo po ba kung anong nangyari sa kanya? Giniba ang kanyang buong bahay. Imagine that persecution. And yet, he was so grateful and thankful. Kasi naganap yon, it is because of Christ. Nakanya po ba, church? Kahit na nagtitiis siya, pero kung ang mapabilang naman sa mga disipulo ni Kristo, it's okay to be identified as a follower of Christ. Kahit maranasan ko itong mga bagay na ito, it's okay for me. Okay? So that is number one. Number two is to strengthen others' faith. Yung mga sufferings natin ay nagiging dahilan para sa kalakasan ng bawat isa. Tama ba yan? Hindi ba't may mga bagay na nagaganap sa ating buhay, may mga experiences tayo, yung mga pangit na experiences, and those ugly or bad experiences, ang nagiging way naman natin para encourage yung mga tao. Nasasabi natin, alam mo brother, sister, naranasan ko na yan. I've been there. Na-encourage natin sila, napapalakas natin sila. Tama ba ba? So, ayun ang sabi naman niya sa verse 14. Anong sabi niya? At ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon na nagkakaroon ng tiwala dahil sa aking mga tanikala, tingnan niyo yun, ay lalong nagkaroon ng katapangang ipahayag ng walang takot ang salita ng Diyos. Imagine that. They want also to be identified. Gusto nila lang makilala at maging kadahilanan ng kanilang suffering ay si Kristo, gaya ni Paul. They were encouraged. Sila'y tumapang, sila'y lumakas. Anak niyo po ba? Because of you. Because of you. Kaya nga, ikaw kahit may pinagdaraanan ka dahil naririto ka pa rin, kahit na napakabigat ng problema mo, pinagdaraanan mo, nakikita ka ng kapatid mo at alam niya ang pinagdaraanan mo and yet you are still here.
you are fighting, napapalakas din siya. Ang tanong, talaga bang nagiging kalakasan ka nga ba talaga ng katabi mo? O nagiging kahinaan ka niya? Okay, dapat nagiging kalakasan ka ng bawat isa dito. Amen po ba? Yun magiging goal natin. Bagaman yung sufferings na meron tayo, no, ito yung nagiging halimbawa natin sa kanila. Tingnan mo ko, kung kami nga eh. Di ba? Ang daling sabihin nun, tama po ba na, ako nga eh. Because, galing ka na ron, alam mo na. Ito yung maganda eh. Dahil galing ka na ron, yung mga tao, yung mga kapatiran na papunta pa lamang doon, na-instruct natin sila, natuturuan natin sila, nabibigyan natin sila ng babala. Tama po ba? Nandiyan ka pa? Okay. So, yun ang pangalawa. Pangatlo, punta na tayo. Yung last three natin pag-uusapan is this. Paano nagiging blessing yung suffering? Okay? So, tingnan natin. Nagiging blessing as suffering, and kung makikita natin that it advanced, sabi nga it advanced the gospel through suffering. Bakit? Bakit na i-advance o na i-hayag na papakilala ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos sa pamagitan ng pagdurusa? Kasi ang pagdurusa o pagtitiis ay isang pagpapala. That's the point. Nakuha po ba natin? Amen. Kaya nga kapag may suffering ka, huwag kang malulungkot. It's okay. Tanong mo katabi mo, may pinagdaraanan ka ba? Lakasan mo, baka di niya narinig. May pinagdaraanan ka ba? Sumagot ka ba? Oo ka mo? Meron siya? O sabi mo sa kanya, ito, advice mo lang to, huwag mong tatambayan. Kasi may pinagdaraanan ka, nagstay ka dun eh. Hello? Kaya nga sabi, pinagdaraanan lang. Daanan mo lang. Huwag mong tambayan. May pinagdaraanan ka, may problema ka, gumanong ka. Huwag ganon. Pinagdaraanan lang. Kaya huwag mong tatambayan. Unang-una sa lahat, hindi ka naman istambay. At saka hindi ka mukhang tambay. Tingnan mo yung katabi mo kung mukhang tambay ba yan. Tama? Hindi siya mukhang tambay, tama? Hindi nakukuha sa gupit yan. Naku, magganyan yung gupit mo. Gupit tambay. Hindi ganon. Hindi ganon. So, ayan. Tuloy, na-segue yung ni Brother GP. Okay. So, yung first, yung last three, no, kung paano nagiging blessing ang suffering is this. Sa verse 15 and 16 ng Philippians, tingnan natin. Philippians 1:15-16, sabi niya, tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo dahil sa pagkainggit at sa pakikipagpaligsahan. Ngunit ang iba naman ay dahil sa mabuting kalooban. 16, anong sabi niya? Ang huli ay gumagawa dahil sa pag-ibig, palibhasa'y nalalaman na ako'y ipinilaga sa pagtatanggol sa ebanghelyo. Anong ibig sabihin nun? That every trials leads to triumph. Okay? Or rather, it results to respect. Sabi ganon. Na yung mga bagay na nararanasan natin, ito yung nagbubunga ng, sabi mo, respeto. Hindi ba tumataas yung paningin natin sa mga tao na napakarami nilang experience? Nagiging sila, napakahalaga, para mga treasure na sila. Legend, sabi mo legend. Yung mga, bilib ako sa iyo, ang dami mo nang naranasan. At yun yung nag-aan sa kanya, kumbaga sabihin natin, nagpapatingala yung tao. Yung halaga, yung value. Tama ba? Tingnan natin yung gold, kung kailan siya mas sinasalang sa apoy, mas lalong kumikintab. Tama? Even the diamond. Kasi yung process ng diamond, kung makikita natin siya, yung raw, na kung saan nung na-mine siya, nung minina siya, makita natin ang pangit niya, pero dumaan siya sa proseso ng pagtatapyas. Refining. Tama? Purification. So makita natin, nung natapos siya doon sa proseso na yun, na napakahirap, tapos kumikis na, wow! Tumataas yung value. Nakuha niyo po ba? So ibig sabihin, it results respect. Nakita natin yung nangyari dito, na sa verse 15, kung babalikan lang natin, anong sabi niya? Tunay na ipinapangaral ng iba si Kristo dahil sa pagkainggit at sa paligsahan, ngunit ang iba naman ay dahil sa mabuting kalooban. 16, anong sabi niya? Ang huli ay gumawa dahil sa pag-ibig, palibhasa'y nalalaman na ako'y tinalaga sa pagtatanggol sa ebanghelyo. So, nung nakita nila si Peter, no, na kung bakit siya nabilanggo is because kay Kristo, kung bakit siya
nakatanikala, kung bakit nagkaroon ng limitasyon yung kanyang buhay sa pananaw ng ibang tao. But for Paul, hindi siya nalimitahan. Hindi siya nakagapos o hindi siya nakakulong. Para kay Paul, hindi niya naramdaman yon. Kasi ang alam niya, kung bakit siya naroon ay dahil kay Kristo. At ang lahat ng na kay Kristo ay malaya. Hindi nakatali, hindi nakakulong. Nakanyo po ba? So, it results to respect. Tingnan natin yung Acts 5:41. Sabi rito, nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahihiyan alang-alang sa Panginoong Hesus. So makikita natin itong istorya na to sa Acts chapter 5:41, what happened dito sa ating mga kapatid. Sa mga apostol, sa mga disciples na kung saan sila po ay nakaranas ng mga paghihirap, sina Peter. Makikita natin kung paano sila nakaranas ng mga kahihiyan, ng mga persecution. And yet, ang sabi nila, nung napatunayan na, sandali, sabing ganon, palayain nyo yan. Pero they were already beaten. They were already flogged. Kumbaga, naparusahan na sila, nalatigo na sila, nasaktan na sila. Ang sabing ganon sa verse 41, chapter 5, ang sabi niya, sa kanilang pag-alis sa Sanhedrin, nagalak sila na itunuring na karapat dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa Panginoon. Imagine natin, doon yung tingin nila sa suffering, it's okay if it's for the sake of Christ. Sometimes marami mga tao, they don't want to feel uncomfortness. Yung hindi komportabling buhay, ayaw natin yon. But for the sake of Christ, okay lang. Alam nyo, pagdating sa gawain ng Panginoon, marami mga bagay, hindi sila komportable sa gawain ng Panginoon. Imagine, kung ikay bahagi ng music team, may trabaho ka, may gagawin ka, gusto mo magpahinga, pagod ka. And yet, kailangan mo pumunta sa church para lang mag-practice ka. Para lang sa next Sunday o the next morning, ililid mo sa worship yung mga tao. Kahit may pinagdaraanan ka, hindi mo maipakita na malungkot ka or mahina ka. Para mga pastor, hindi nila maipakita may pinagdaraanan sila. Hindi namin maipakita na nalulungkot kami o may mga pinagdaraanan kami. Hindi namin pwedeng ipakita sa inyo yon. Hindi namin pwedeng pakita. Kaya nga maraming mga tao ngayon, mga Kristiyano, sabi nila, si pastor parang walang problema. Sinagsabi sa inyo, pag walang problema si pastor, abnormal na yon. Hindi po ako abnormal. And it is normal to experience such suffering. It's normal. Huwag niyong isipin na ang buhay namin is smooth lang. Okay? Hindi po ganon. Tandaan natin kapag tayo na kay Kristo, it's not just only to believe on Him, but also to suffer for Him. Ang hirap kaya ng nararanasan din naman namin. Kaya nga may ibang tao nagsasabi, wow, pastor, buti pa kayo. Mabuti talaga because we have God. Sa aming pinagdaraanan, meron kaming kasamang Kristo. Unlike before, may pagsubok kami sa buhay, wala kaming Kristo. Sarili lang namin yung laban. But today, we have Christ in our family, kasama namin siyang lumalaban. Even tayo dito sa church, yun ang kagandahan ngayon. Amen po ba? Palapakan nga natin si Lord doon. So imagine natin, it results to respect. Kaya nga si Pablo, ang taas ng pagtingin natin kay Pablo Kasi ang dami-dami ng napagdaanan ni Pablo. Tama? Maybe one of the greatest na apostol na sa Bible. Bagaman hindi siya yung tinatawag na prime 12, yung pinakadauna na pinili talaga ng Panginoon. Itong si Paul, huli siya sa mga disciples. And yet, makikita natin among those disciples of Christ, mas pinakamatindi itong si Paul, yung naranasan niya. Compare sa mga unang disciples, kina Matthew, kina Andrew, kina Peter, makikita natin, mas kakaiba itong si Paul. Mas maraming naranasan itong si Paul. Kaya nga, mas marami siyang testimony in his life. Mas marami siyang naisulat na book because he was inspired by the situations na meron siya. Nalakon niyo po ba? Kaya nga, tingnan niyo po yung mga maraming pinagdaraanan. Sila yung mas maraming experiences, sila yung mas nakakapag-share. Kaya sila kagad yung takbuhan ng mga tao na nangangailangan because they believe, ay itong tao na to, na pagdanasan niya na to, alam ko makakatulong siya sa akin.
Kaya nga, it is a blessing to experience such sufferings in our life. Ang ibig sabihin nun, hindi para, kaya ka na may suffering, para gibain ka, para wasakin ka, para ilugmok ka. Hindi yun ang purpose ng suffering. The purpose of suffering is for us to endure and put our hope and trust in Christ. Dun ngayon natitignan. No, ang pagtitiwala mo, ang paglilingkod mo kapag may pagsubok ka na. Kasi ang daling maglingkod sa Panginoon kapag okay ang buhay mo eh. Tama ba yan? Kaya ang sinasabi natin, mag-serve ako kay Lord kapag okay na. Kapag tapos na yung mga anak ko sa pag-aaral, kapag nag-retire na ako, kapag maayos na yung business ko, yung pagkabuhayan namin, parang ginagawa natin, retirement stage, ang ministry, na kapag okay ka na, then that's the time you will serve God. But as for now, parang ngayon, ang gagawin ko muna, magtatrabaho muna ako. Aayusin ko muna ang lahat ng bagay sa buhay ko before I will face God, before I will serve Him. Yun ang ating mindset. Tama? In fact, kung titingnan natin talaga, that is our mindset today. Kaya nga ang daming ang nagsasabing, ayoko muna, pastor, mag-attend lang muna ako, ayoko muna mag-ministry. Hindi ibig sabihin na ayaw mo mag-ministry dahil di ka marunong kumanta, dahil mahihain ka. Hindi yon. The reason why is that hindi mo pa talaga priority si Lord. Hindi mo pa siya priority at gusto mo na ma-secure yung buhay mo. Gusto mong maayos lahat before you will serve God. And isang araw magigising ka na lang. No? Na hindi mo na pala kayang tumayo. Nangihina ka, may karamdaman ka. At nung may karamdaman ka, sasabihin mo, gusto kong maglingkod kay Lord. Nung di ka na makatayo, doon ka maglilingkod. No? Kaya nga, makikita natin, ito yung mindset ng tao. At dapat hindi ganon. Hanggat may lakas tayo, bata ka man, matanda ka, busy ka sa trabaho mo, sa business mo, dapat we find time to serve God. Ganun yung gagawin natin. Okay? May suffering ka, walang suffering, huwag kang hihinto sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi mas mahirap ang hihinto ka sa paglilingkod kapag ikaw ay may pinagdaraanan at sasabihin mo, Lord, diyan ka muna, ayusin ko muna yung problema ko. Ayun ang gusto ni Satan eh. Na yung problema mo or yung suffering na meron kayo na magiging dahilan for you to stop serving Him. For you to stop following Him. Hindi ba ganun nangyayari sa atin? Nadadamay si Lord sa buhay natin kapag may mga palpak na nangyayari sa ating buhay, kapag meron tayong problema, nadadamay si Lord. Yun ang nangyayari. Nag-away kayo mag-asawa sa bahay, hindi mo na ako mag-church. Para bang tinatakot natin na hindi ako mag-church. Nag-away kayong mag-asawa, nag-away kayong boyfriend-girlfriend, hindi ka mag-church. Bakit naapektuhan ang paglilingkod natin sa Panginoon? Don't you know that it happens because God has a purpose? Tinetest ka niya, tinitignan ka niya. If you will still follow Him, if you will still serve Him, if you will still love Him, despite the fact na meron kang pinagdaraanan. Na para bang sinasabi nung sumpaan sa mag-asawa, till death do us part. Prior to that, in sickness and in health, for richer and for poor, till death do us part. So makikita ngayon kung talagang totoo sila nagmamahalan kapag meron silang pagsubok. Kapag nagkaroon ng kawalan, you will still love your partner, your wife, your husband, mahal pa rin ba siya? O dahil ang dami niyong pinagdaraanan, wala kayong budget, and then nag-away kayo, naghiwalay kayo, yun ang pinaka-main na sinasabi natin, main decision. Na ito yung kalutasan na, okay, maghiwalay na tayo kasi wala na tayong pera. Something like that. No, hindi dapat ganoon. Hindi dapat ganoon. Alam niyo yung mga tao na talagang kung ano man yung nararanasan nila and yet they're still there. Nandoon sila. They're still. They remain. Ito yung mga tao talagang binibigyan ng papuri ng Diyos. Naku po ba? Ang sabi sa Book of Revelation, itong mga to na mga martir, they died for the gospel. Because of the gospel, namatay sila dahil sa salita ng Diyos. They will be recognized, they will be acknowledged sa kalangitan. Alam niyo ba yon? Because there are crowns. There are 5 crowns. If not 5 crowns, more than 5. Tingnan natin,
yun yung ipuputong sa'yo. At napakagandang tignan kaya na may corona ang isang tao kapag nasa langit na. Nakan niyo po ba yun? And those are the people na marirecognize mo, ay ito mga tao na to. Ito yung mga dumanas ng pagsubok sa buhay, pagtitiis sa buhay. Kaya nga may mga crown sila eh. Yung mga tao naman na, ayoko magka-problema, Lord. Ayokong dumanas ng pagtitiis, ng suffering, ng sacrifices. Ayoko yun, Lord. I want a smooth life. Ito yung mga tao na kapag namatay siya, dahil wala siyang napagtagumpayan, wala siyang crown. Amen po. That's the purpose. Alam niyo po ba, bawat pagsubok na ating napapagtagumpayan at bawat pagsubok na nagiging bunga nito ay respeto at kalakasan ng bawat ibang tao, sinusulat po ng Panginoon yon. Kaya ang sabi ng Panginoon, your labor is not in vain. Hindi nawawalang kabuluhan. And once we overcome every trials in our life, pumapalakpak ang mga anghel sa langit. And they are acknowledging you, recognizing you. Kasi nakita nila yung faith nyo. Nakita nila yung faith natin. Na sa kabila ng mga pinagdaraanan natin, still, tayo nagpatuloy. Kaya nga sabi na, saludo ako sa iyo. Amen po ba? Are you there? Sino dito meron ba kayong alam na tao na saludo ka sa kanya? Yung hanga ka sa kanya. You're not idolizing him or her, pero saludo ka. Siguro one of them is your parent. Yung mga magulang nyo na naghirap sa inyo, nagpuyat sa inyo, na nag-abroad, tiniis na napakalayo, ang hirap ng kanyang nadanasan para lang makapag-aral tayo. May mga sleepless night, hindi sila natutulog para lang ma-provide yung pangangailangan. O may mga kabataan na dapat sila'y nag-aaral pa lang and yet sila'y naging maagang magulang. Not because they want them, but because the circumstance, yung katatayan, yung kung ano yung nararanasan nila, yung panahon. Yun ang nagdikta sa kanya, yung panahon na sinasabing, bagaman bata ka pa lang, teenager ka pa lang, dapat nag-aaral ka, and yet, naging magulang ka, naging breadwinner ka, kasi may pangangailangan, kailangan kasi. They sacrifice, nagtiis sila. Hindi ba saludo tayo doon sa mga tao na yon? Diba? Kaya nga, yung mga sufferings natin, wag nating mamaliitin yan. And you know what? Kaya ibinigay sa yan, actually, hindi naman talaga binigay. Pinahintulutan ng Diyos, hinayaan ng Diyos na tayo magkaroon ng problema. Tandaan natin, ang problema o pagsubok sa buhay ay hindi ibinibigay ng Diyos yan. Ito kasing kaisipan natin, binigay ng Lord sa akin itong pagsubok na to. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok. But He allow it. Hinahayaan niya, pinahihintulutan niya. May permission na maranasan mo yan. Bakit? Unang-una sa lahat, because God believed in you. Tayo lang naman din nagtitiwala sa sarili natin eh. Kaya hanggang yun, sinasabi mo, hindi ko kaya. Sino bang tao ang paglabas pa lang kaya na niya lahat? Nakakita ba kayo rito nung kapapanganak lang ng bata, nagluluto na siya? May dala na siyang sandok? Wala naman ah. Tama? Wala naman. Pero dahil nakikita niya and then he wants to learn, yun ang nangyayari. At ang pag-aaral o pagkatuto ay hindi yung ganun lang. Meron kang pagdaraanan. Tama ba yun? Okay, napakasimple. Gusto mong gumanda, maraming pagdaraanan yan. May mga proseso para gumanda. Amen po ba? Kung ikaw maganda ka na nang walang proseso, well, it's okay. Napakadali sa'yo para gumanda. No? So, tandaan natin na napakaganda nito, no? Kapag may suffering ka, talagang yung nagiging resulta niya talaga yung respeto. Amen. May palapakan natin si Lord doon. Okay. Yung pangalawa, o yung pang-apat, rather, na ating pinag-uusapan is yung sa verse 17 to 19, at nasabi ko to kanina, sa verse 17 and 19 ng Book of Philippians chapter 1, ito ang sabi niya. Okay. Ngunit, sabi ko, ipinangangaral ng una si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa katapatan, na ang hangarin ay dagdagan ng hirap ang aking mga tanikala. Okay? Verse 18. Ano nga, kahit sa anumang paraan, maging sa pagkakunwari o sa katotohanan, ay ipinahayag ni Kristo at sa ganito'y nagagalak ako
Oo, at ako'y patuloy na magagalak. 19. Sapagkat nalalaman ko na ang kahinatnan nito'y sa aking ikaliligtas sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at saganang tulong ng Espiritu ni Jesucristo. So makikita natin dito, maraming mga tao noon na ginagamit nila yung pangangaral ni Paul, and they are using it for their own good, sa sarili nila. Halimbawa, ginagamit nila yung ebanghelyo, si Peter, si Paul, ang purpose ni Paul is to spread the word of God because that is a part of Great Commission. Nais niya talagang maipakilala si Kristo. Kaya lang may mga tao, ginagamit nila yung word of God, yung pangangaral, for the sake of their own purpose, for their own good, for their own benefit. Nakuha natin. Ngayon, si Paul ngayon, iba yung naisin niya, iba yung naisin ng mga tao na to. Ang nangyayari, ginagamit nila yung pamamaraan ni Paul, they are using also the word of God. Kaya imbis na itong si Paul, dahil maganda yung hangarin niya, pumapangit yung hangarin. Nakuha niyo po ba? Tingnan niyo po, may mga ibang nagtuturo o organisasyon, mga religious sect, na kung saan they are using some scriptures, some doctrines, some teachings, na katuruan ng mga ibang reliyon, gagamitin nila ngayon for their own sake. Sasabihin nila, sabi ko lang, yung tithes and offering, mali yan, wala sa Bible yan. So they are using it. Ngayon, maraming mga tao ngayon, nagkakaroon ng speculation sa isip nilang, mali yan, pagkakakitaan lang yan eh. Kaya yun yung sineshare, yung tithes and offering para yumaman yung mga pastor na yan. Alam niyo po kung totoong yumayaman o nakakayaman ng tithes and offering, sana mayaman na ako. Sana mayaman na ako. Kung talagang yon ang naisin, ang motibo. That is not the motive or the purpose of a true preacher. But there are some preacher, they are using it. No? Ginagamit nila yan for their own good. Para lang lumipat yung iba. Dito kayo sa amin, walang tithes dito. At kapag naroon na, doon na ngayon sila titirahin. Nakita niyo po ba, church? So, sinisira nila. Pero, sabi nga ni Paul, hindi naman talaga problema sa akin yan. Ang sabi ni Paul, kasi kung titignan natin, it's okay for me as long as naihahayag ang salita ng Diyos. Yun lang ang kaisipan ni Paul. Gamitin mo sa pangit, basta't sa akin, sabi ni Paul, maihayag mong salita ng Diyos. Bakit? Kasi, kung naihahayag ng mga taong ito ang salita ng Diyos, bagaman ang kanilang purpose is for their own good, not to preach the word, or really to know Christ, but for them to have money. So, kasalanan nila yon. Pero itong kagandahan, sabi ni Paul, okay lang sa akin, basta't naihahayag nila si Jesus. Parehong scripture, parehong gospel, but different motive. Nakuha niyo po ba? Iba yung kadahilanan. So, bahala na sila doon. Mananagot sila kay Lord. Nakuha. Pero importante na ihahayag. Kasi ang sabi ng Panginoon, darating siya kapag naihayag na ang salita ng Diyos sa buong mundo. Ibig sabihin sa buong mundo, in fact, nahayag na yan eh. Ang sinasabi niya to all nations. Pag sinabing nations, ethnic, mga iba't ibang lingwahe, dialect, iba't ibang tribo. Yun ang ibig niya sabihin doon. Basta't marami nang nakakaalam. No? O, yun ang kagandahan. Para na sa ganun, kapag haharap sa Diyos, kapag tayo namatay at haharap tayo sa Diyos at tatanungin, paano mo iningatan o ang salita ng Diyos or anong ginawa mo sa buhay mo, sa pinagkatiwala kong buhay sa iyo. Hindi pwedeng sabihin na taong hindi kita narinig, Lord Jesus. Hindi ko narinig yung pangalan na Jesus. Meron nag-share. Yun nga lang, iba yung kanilang motibo. Pero ang pinaka-main doon is that naihayag. Nakuha niyo po ba? James chapter 1, verse 2 to 3. Ito, tingnan natin yung James. Sikat na ito na verse, no? Subalit, babasahin muli natin sa James chapter 1, verses 1 to 3. Sabi niya, chapter 1, verse 2 to 3. Yan. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nakaharap sa sari-saring pagsubok. Tingnan niyo po Sabi niya, ituring nyong ito'y isang kagalakan. Okay? Imagine kapag may pagsubok ka, ituturing mo siyang isang kagalakan sa buhay mo. Bakit? Tingnan natin. Verse 3.
Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. So that's the purpose. Tingnan natin. Kaya may pagsubok ka para matuto kang magtiis. Nako niyo po ba? Kasi kung wala kang pagsubok, hindi ka na magtitiis eh. And ang pagtitiis ay kagamit-gamit. Verse 4, anong sabi niya? At inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito. The purpose of suffering. Okay lang yun. Kailangang maganap daw yun eh. Upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Yun ang ibig sabihin niya. The purpose of suffering ay para matuto tayong magtiis. At ang pagtitiis, kaya pinaparana sa atin ng suffering para yung pagtitiis ay maganap niya kung ano yung layunin niya sa buhay natin. Alam niyo po ba yan? May layunin yung pagtitiis. Hindi ka magtitiis for no reason. Nagtitiis ka because of, anong sabi niya? Upang kayo'y maging sakdal at ganap, walang kakulangan. Kaya nga ang mga taong walang pinagdaraanan, kulang-kulang sila. Naka niyo po ba? Tingnan mo yung katabi mo, kung walang pinagdaraanan niya, kulang-kulang yan. At alam naman natin kapag kulang-kulang, parang ganun eh. Tingnan niyo yung mga taong grasa na nasa daan, wala silang makait, but no problem for them. Okay lang sa kanila. Sasabihin natin, kulang-kulang yan eh. May diferensya yan eh. Ngayon, kapag may pinagdaraanan ka, ibig sabihin, you are okay. Okay ka ba? Then, kung wala ka problema, tatanungin mo siya, kumusta ka? Wala ka problema? Wala. You're not okay. Okay ba yan? O sinong hindi okay dito? O sinong walang problema dito? Hindi ka okay pag wala kang problema. Okay niyo po ba? Hello? Ibig sabihin ng kulang-kulang ka. Ibig sabihin, kung titignan natin, on a layman's term, nagiging kumpleto ang isang tao kapag may pinagdaraanan. Nako niyo po ba? Hello? Kasi pag may pinagdaraanan ka, ibig sabihin, merong pagtitiis at ang pagtitiis, magaganap ang layunin niya. The purpose of pagtitiis is not to ruin us. No, hindi para tayo wasakin, biguin. Ang purpose nun is maging ganap, sakdal. Hello? Kaya nga pinupuri ng Diyos ang lahat eh. Well done, my good and faithful servant. Well done, my good and faithful. They remain faithful despite the fact na sila nakaranas ng napakaraming problema. At hindi natin mailalayo yung problema dito sa mundo, ang pagsubok sa mundo. Habang nasa mundo tayo, magkakaroon tayong problema. There are times, sasabihin natin, alis ako ng bahay para mawala yung problema ko. Sino yung ganong tao? Na dahil may problema sa bahay, aalis siya. May mga tao sa atin dito, kaya umalis ka sa lugar nyo, marahil may problema. Kaya umalis ka doon. Dahil nakita mo yung problema, aalis ako dito. Punta ka sa ibang lugar. Dahil nakita mo yung problema sa trabaho mo, alis ako sa trabaho ko, punta ako dito. May problema sa tahanan mo, alis ako sa tahanan namin, punta ako dito. But you don't know that you are the problem. Ikaw pala yung problema. Hindi yung pamilya mo, hindi yung trabaho mo, it is you. Problema ka nga ba? Sabi ng asawa ko, ikaw yung problema ko. Kasi kung hindi siya, ako yung problema niya. At kung ako problema niya, napakagandang problema yon. Napakapogi ng problema niya. Tama ba yan? At it is a blessing na ang problema mo katulad ko. Ang problema lang naman yan, sobrang bait ko. Pogi. Sabi niya, ang pogi mo. Sabi niya, problema ko yung pagiging tsura mo yan. Tama ba? Kunyari lang. Sasabi niya, bakit hindi ka tumatanda? Problema niya rin matindi yan. Ba't di daw ako tumatanda? Kasi sabi ko, hindi kasi kita problema. Praise God ba yun? Okay na. Amen? Andiyan ka ba church? 2 Corinthians chapter 4, verses 15 to 17. Anong sabi niya? 2 Corinthians chapter 4, verse 15 to 17. Anong sabi niya rito? Tingnan niyo po.
ang lahat ng pagtitiis ko ay para sa, sabi niya, kapakanan. Okay, 2 Corinthians chapter 4, verses 14 to 17. Ayan. 15 to 17. 15. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay alang-alang sa inyo upang ang biyaya habang parami ng parami ang mga taong naaabot nito ay magparami ng pasasalamat sa ikululwalhati ng Diyos. So verse 16, anong sabi niya? Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, bagamat ang aming panglabas na pagkatao ay nabubulok, ibig sabihin, nahihirapan, napapagod. Ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. That's the most important thing. Yung kalooban, hindi naman yung panlabas. Kaya nga okay lang mapagod, sabihin sa katabi mo. Marami kasi mga tao kapag napapagod, nagre-reklamo na eh. Diba? Lahat naman ng bagay nakakapagod, sabi ko sa inyo. Lagi kayong inuulit yan. Nakakapagod ang lahat ng bagay. Nakakapagod magtrabaho. Tama ba? Pagod na kayo magtrabaho? Sinong pagod sa trabaho? Amen. Mag-resign kayo. Sabi ko sa inyo, lahat yan merong kasagutan. Tama ba? Pagod kang kumain, sometimes busog eh. Sandali lang, pahinga lang ako. Busog eh. Sabi ko rin sa inyo, kapag galing kang natulog, kagigising mo lang, papahinga ka. Galing ka sa pahinga, magpapahinga ka. Hindi ko makita yung ano dun eh. Di ba kagigising mo lang, lalo na kapag uutusan ka, kung gigising ko lang, pahinga lang ako. Tama? So lahat ay nakakapagod. Ako nga, pagod na ako maging cute eh. Di pa ba kayo pagod sa pagiging maganda? Di ba kayo pagod sa pagiging sexy? Nakakapagod ng pagiging sexy. Kasi kailangan mo i-maintain yan. Tama? Hello? Di ba totoo yan? Hello? Nandiyan ka pa ba? So lahat nakakapagod. Kahit gaano kaganda yan, nakakapagod. Walang bagay na hindi nakakapagod. Di ba aling mapagod yung katawan? Itulog mo lang yan, wala na yan eh. Pero wag ka lang napapagod inside yung kaluluwa mo. Yun lang ang wag mapapagod. Kasi pag napagod ang kaluluwa mo, ibig sabihin yung kaisipan mo, yung damdamin mo, then that's the time susurrender ka. Lako niyo po ba? Kapag ang tao nagsasabi niyang, pagod ako. Sa trabaho lang siguro yon, pagod lang siya, yung katawan. Okay lang, sabi niya, naging nabubulok, sabi niya, ipahinga lang yan. Okay lang, kasi kapag pagod ka, wala ka ng time maligo, ibig sabihin, nabubulok na yan. Yun ang ibig sabihin nun. Painaw muna ako, pagod, kabaho mo na, di ba? Pero mas pipiliin mong matulog. Kaya kahit pag-toothbrush, nakakalimutan mo nun. So, napakabulok talaga nun, imagine. Pero ang sabi rito, ang aming panloob na pagkatao ay binabago araw-araw. Tingnan nyo, dahil napagod ka sa trabaho, it means may sweldo ka. At pag may sweldo ka, na at peace ka, nagiging, okay lang napagod ako, at least kumita. At least safe yung para bukas namin. Huwag mong isipin yung pagod ng katawan. It's okay. Busog naman yung bulsa mo. Payapa yung kaisipan mo na may pambili kayo ng pagkain. Ako niyo po ba? Yung iba, hindi napapagod ng katawan. Pero pagod na pagod ang kaluluwa nila. Ibig sabihin yung isip nila, paano niyan? Di tayo nakapagtrabaho. Paano kakainin natin bukas? Pambayad ng kuryente, pambayad. Pagod na pagod sila. Tama ba yan? Hello? And kaya ka nga nagpapagod, nagtatrabaho para meron kang pambayad. May pangsustento ka. Pero ang sinasabi ng Bible na matindi, huwag mong pagurin ang sarili mo sa pagpapayaman. Do not wear out yourself to get rich. Huwag yung talagang may pera ka na, gusto mo, meron pa. Para kang linta, ang sabi sa Bible. Yung linta, ang gusto niya, sip-sip ng sip-sip ng sip-sip, hanggat meron. Hanggat meron. Sige lang. Hindi naman mauubos yan hanggat buhay tayo eh. Nandiyan ka pa ba, church? Okay. So, yun ang sinasabi ng Bible. Punta tayo sa verse 17. Anong sabi niya? Sapagkat inihanda tayo nitong magaan at panandalian, kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na
Punta tayo ng verse 16. Tignan nyo po. Ulitin natin 16. Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, bagamat ang aming panglabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming pangloob na pagkatao ay binabago araw-araw. Bakit? 17. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kalwalatian. That's the purpose, church. That's the purpose. Inihahanda lang tayo. Ganun ang paghahanda ng Panginoon sa atin. Through sufferings. Nakanyo po ba? Kapag may suffering ka, Lord, alam ko inihahanda mo ako. For what? Maybe, kung sa pananaw sa mundo, for a much bigger plan. For much bigger things. Sabi ni Lord, pinapalakas kita kasi mas matindi ang pagdadaanan mo. Binata ka pa lang, single ka pa lang, inihahanda ka na ng Diyos. Bakit? Para kapag nag-asawa ka na dahil mas mabigat yon. At sa pag-aasawa, ang sabi sa Bible, sa 1 Corinthians 7, anong sabi niya doon? Kapag ikay nag-asawa, makakaranas ka ng super daming pagsubok sa buhay. Okay? Tandaan niyo yan. Kaya bago kayo mag-asawa, ako kasi hindi ko nabasa to nun. Hindi pa kasi ako nagkakasal nun. Kung nabasa ko lang yon, noon pa, nag-asawa na ako. At least nayari na kagad yung suffering. Di ba? Mas maganda at least nayari na ako. Di ba? Have you experienced that? Yung na-interview ka, ito yung nagbubukas sa'yo ng pagkatakot. Nung na-interview ko, ay salamat. At least natapos ka na. Tama ba yan? Hindi yung pinapakaba ka ng mga nauna sa'yo, ay mahirap yung tanong. Kaya kami, ito yung laging sinasabi, pag nag-asawa ka, mas maraming pagsubok na pagdaraanan. Kaya ang sabi ni Pablo, hanggat maaari, huwag ka nang mag-asawa kung kaya mo rin lang naman. Ngayon, kung napipilitan ka, okay lang. Kung di mo mapigilan, ang sabi ni Paul, go! Ang sabi niya, pero isang bagay, those trials will lead to triumph. Nakafocus lang tayo sa trials, pero hindi doon sa triumph. Imagine, marami mga tao, why they undergo such trainings. Kasi alam nila kapag may pagsubok yan, merong reward yan. Nakanyo po ba? At makakaranas ka ng triumph. Kung walang trials, walang triumph. Amen? Imagine mo, nagkukwentuhan kayo, tapos ikaw wala kang maikwento. Di ba? Yun lang yun. If you want triumph, Lord, gusto ko magtagumpay. Yun ang gusto mo eh. Okay, gusto mo magtagumpay, meron ka munang bagay na dapat pagtagumpayan. And it's not easy. Hindi madali yun. Nakanyo mo ba? Sabi nga sa inyo, gusto mong pasay, Lord, give me patience. Pinadalang ka ng taong hirap unawain. Makulit. So doon, sabi mo, patience, okay. Lord, teach me how to love. Binigyan ka ng taong mahirap ibigin. Something like that. So you want trial, you want triumph, then you must have trials in your life. Ganun lang kadali yun. Nakanyo po ba? Amen. John 11:4, ang sabi nito, when he heard this, ang sabi nga na Jesus said, this sickness will not end in death. No, it is for God's glory so that God's Son may be glorified through it. Ang sabi niya, ito yung sa panahon po ni Lazaro, no? Nung siya'y may karamdaman at siya'y namatay. Ngunit nang ito ay maring ni Jesus ay sinabi niya, ang sakit na to o ang paghihirap na to, ang trials na to, ang sufferings nito, paraphrasing, ay hindi tungo sa kamatayan. Ang ibig sabihin, kung ano man ang pinagdaraanan nyo ngayon, bagaman napakabigat niyan, bagaman sasabihin mo hanggang dito na yung problema mo, hanggang dito yung problema mo, ang sabi ni Lord, hindi hatong yan sa kamatayan. Nakanyo po ba? Hindi ka pa naman mamamatay dyan. Kasi yung mga tao talagang, sila'y nagpapakamatay. Pero in reality, it will not lead to death. Lahat ng nakay Kristo. Si Lazaro, patay na siya. Nakaranas siya ng karamdaman eh. Nagtiis siya, bedridden for how many days? Nabalitaan ni Jesus yan. Nabalitaan na ni Jesus, listen to this. Pero sabi ni Jesus, magpapatuloy tayo sa paglalakbay, sa pangangaral. Hinayaan niya. Kaya ang sabi ni Mary at ni Martha, Lord Jesus, kung nandirito ka lang, hindi sana mamamatay ang kapatid ko.
Sabi niya ganun, yung kaibigan mo, best friend pa ni Jesus yan, ha? Yung family nila. They are close. And yet, anong sabi ni Lord? Wala yan, okay lang yan. Nung namatay si Lazaro, ang sabi ni Lord, it will not lead to death. Hindi mauwi sa kamatayan yan. Because hindi hayaan ng Panginoon ng mga anak niyang tunay nagtitiwala sa Kanya mawalan ng pag-asa at humantong sa kamatayan. Ganun ang pangako ng Panginoon. Tayo lang naman nag-worry eh. Naku niyo po ba? And worry kills our faith. Destroy our faith. Ganun siya. Amen? Nandiyan ka pa ba? Kaya that's why suffering is a blessing. Kaya ang sabi ng Panginoon, kundi para sa kaluluwalhati ng Diyos, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan niya. For the glory of God, and then the Son of God will be glorified also. Ang sabing gano'n, yun ang matindi doon eh. Yun ang matinding bagay. Kaya nga, again, ang mga tao na nagsuffer dito ng napakatindi sa mundo, dito sa lupa, and yet, they continue serving the Lord. Pumapalakpak yung mga anghel. Even today, kapag meron tayong napapagtagumpayan, na pagsubok sa buhay, kapag you overcome it because of the strength that comes from God, pumapalakpak yung mga anghel. Woo! Anak ng Diyos yan. Tapos sasabihin ng mga anghel, Lord, iba yung anak mo talaga. Para bang, tingnan niyo po, kapag tayo parent, at yung anak mo nakakuha ng reward, sasabihin, iba ka talaga. Ang galing ng anak mo. Di ba? Iba ka. Kung naging maayos ang anak mo, di ba yung credit sa magulang? Di ba? Mabuti yung pagpapalaki mo, maayos, napangaralan mo sila, nadisiplinan mo na dahil sa'yo. Ganon din kay Jesus, ganon din sa ating Diyos. Kapag napagtagumpayan natin yan, ang sabi ng mga angels, Lord, tingnan mo yung anak mo. Ang galing, Lord. Talagang pinanghawakan niya yung mga salita mo, yung mga pangako mo. Anak ko yan, ang sabi ni Lord. Anak ko yan. Mapagmamalaki ka ba ng Diyos? Mapagmamalaki ka ba ng Diyos sa kanyang mga anghel? Dahil lumalaban ka, dahil nagsusumikap ka, dahil nananatili ka, naglilingkod sa Kanya, anumang kahirapan ang meron ka, anumang pagsubok ang meron ka, nananatili ka bang totoo sa Kanya at naglilingkod sa Kanya? That's the question. And nowadays, ito yung napakabigat na patunayan ng isang Kristiyano. Na kahit anong nangyayari sa kanya, kahit anong kasaganaan or full of blessings na meron siya, still ang focus niya si Lord. Hindi mawawala ang kanyang focus sa Lord. Hindi niya unahin ang kanyang trabaho. Hindi niya pahalagaan ang kanyang mga business, kundi ang pagpapahalagaan niya sa Diyos. Kasi ang tao pinapahalagaan niyang Diyos, pahalagaan ng Diyos ang lakat ng bagay na meron tayo. Yun ang katotohanan. Hindi ahayaan ng Diyos na mawala yan. Because it is God who gave you that, who entrusted you with these things in our life. Hindi hayaan ni Lord mawala yan. Galing sa Kanya yan eh. Alam niya na magdarandam ka. There may be time na may mga threat. Gustong kunin ng Panginoon. But God is just testing us. Katulad kay Abraham. Ibinigay ng Diyos, ipinangako ng Diyos si Isaac kay Abraham. And yet, what happened? Ang sabi ni Jesus, sabi ng Diyos, Abraham, can you offer Isaac to me? Nandun yung double thinking marahil nitong si Abraham. Hindi naman siya nagsalita eh. Kasi hindi niya alam isasagot niya. But through his actions, dala-dala niya yung anak niya, in-offer niya. Pero nung tangkang sasaksakin na niya, ang sabi ng Panginoon, huwag mong sasalingin yung bata na yan. Sinubok lang siya. And what happened to him? He became the father of faith. Imagine that kind of reward. He became the father of faith. At ngayon, ang taas ng tingin. Ang taas ng tingin. Nasa Hall of Faith siya. Hindi Hall of Fame, yung katulad sa Hollywood, kundi Hall of Faith. Makikita niyo yung mga pangalan nila. Hebrews chapter 11 verses 1. Down, by faith Abraham, by faith Moses, by faith Joshua, by faith Daniel, by faith Shadrach, Meshach, by faith, by faith, by faith, by faith, by faith, by faith. Yun ang ginawa nila. Nasubukan yung kanilang pananampalataya. They were tested. Yung genuine na kanilang pananampalataya. Ang dali lang kasi sabihin, Lord, I trust you, I put my faith in you, you are my hope, I love you, I want to serve you, I worship you, dahil okay ang pangkabuhayan mo. Kumpleto yung family mo, kumakain ka 3 beses, 5 beses ang araw, nabibili mo yung gusto mo.
Paano kung may pagsubok na? Will you still love God? O katulad tayo ni Peter, nung pinapersecute si Jesus, he denied Jesus in himself. Di ko kilala yan. Di nila ako kasama. Wow. Grabe, no? Grabe yun. Mabuti ang Panginoon sa atin. Kasi pinapaalalahanan niya tayo today. Mahirap maging Kristiyano at magpaka-Kristiyano. Hindi madali ang ating tinanggap. Because tayo po'y tumanggap kay Kristo at si Kristo'y nasa atin, and it's normal to be persecuted or to experience suffering because Christ is in us and we are in Christ. Yun ang katotohanan doon. Nakanya po ba, church? Ang lahat ng tunay na sumasampalataya kay Kristo, sila yung tinitignan ni Satanas. Sila yung target ni Satanas. Lalo na kapag mainit ka kay Lord at alam ni Satan, ano to? Threat ito sa pagpapalawak ng salita ng Diyos. Most of the person na tinitira inside the church is not the member, it is the pastor. Alam niyo ba yan? Ako yung unang tinitira. Kapag wala kayo dito, may nangyayari sa inyo because alam ni Satan na ang kahinaan ng pastor ay ang miyembro. That's true. Tanungin niyo maraming pastor. Nalulungkot sila, hindi nila makita yung member nila. Nangihina sila dahil hindi nila nakikita yung member nila. May pagsubok, may problema yung member nila. Hindi nila matulungan. Nangihina ang mga pastor doon. Kapag hindi namin kayo nakita, nag-iisip na kami, ano kaya nangyari kay kapatid? Kailangan pasyalan yan. No? Ganun yung ginagawa namin. Ngayon, may mga member that they don't care. Hindi nila alam, wala silang pakialam. Basta ang alam lang niya, pagod ako, hindi ako mag-church. Ang alam lang ng member, may pupuntahan ako, may lakad ako, hindi ako mag-church. They don't care about the feeling ng pastor na kapag wala pala ako doon, baka hanapin ako. Hindi nila inisip yon. Wala silang pakialam yung iba. I'm not saying na ikaw yon. Pero may mga Kristyano ganun. They don't care na they are not performing their ministry. They don't care. Okay lang sa kanila. Pero hindi po eh. Kami yung tinitira nun. Kami nasasaktan doon. Iyon kasi ang kahinaan namin. For me, siguro hindi ako magsasalita sa iba, pero si Paul, yun ang sinasabi niya. You are our strength, sabi ni Paul. You are our reward, ang sabi ni Paul. Nakuha niyo po ba yan? Parang magulang lang yan pag di mo nakikita yung mga anak mo. Isang anak mo lang di mo makita, hindi ka mapakali. Pero mga anak, they don't care. Tama? Yung mga anak natin, wala silang pakialam. Ang alam lang nila, kaya ko sarili ko. Uuwi naman ako eh. Malapit lang ako, dyan lang ako. Anong oras pa lang? They don't care. Wala kasi silang pakialam. Ganun ang mga anak. Again, uulitin ko to. Kung ano ang ginawa ng mga anak, same ang gagawin ng kanilang magiging anak. Same. Kaya yung mga parents, para hindi na lang sila magtalo ng anak nila, tatanggapin na lang eh, tatahimik na lang. Kasi magtatalo eh, parang mas magulang pa yung bata kaysa sa magulang mismo. Something ganun. Ganun yung nangyayari. Ano? So, again, yung sinasabi rito is that those trials that we have, it will lead to triumph. Whether we like it or not, kahit kamatayan pa yan, it will lead to triumph. Yung kamatayan, it will lead to resurrection. Amen po ba? Yun ang sinabi sa 11:4. Okay, so last, punta tayo dito sa verse 20 ng Philippians chapter 1, verse 20. Tingnan natin. Ang sabi niya, ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa, na sa anuman ay hindi ako mapapayang. Sabi ni Paul, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Tingnan natin yung pananaw po dito ni Paul. Maaring mag-extend lang ako ng konting-konti lang. No? Pero ang ibig sabihin nito, ang kagandahan dito that suffering became a blessing or is a blessing, it is because it shapes our faith. Yun eh. Yung suffering natin, hinuhugis niya, inaanyo niya, sineshape niya, pinapaganda niya yung ating pananampalataya, yung ating spiritual life. Nakuha niyo po ba? Kasi di ba, wala namang madali na, wala namang sigurong gaganda rito. Kung gusto mo talagang gumanda, gusto mo tumangos yung ilong na yan, di ba kailangan na may mga proseso?
Tama? At masakit yon. Pero lagi nga nating narinig yung tinatawag na tiis ganda. Di ba? O kasi nakaganon ka, nagbagong rebound, o tiisin mo yan. Kasi gusto mong gumanda eh. O, may stiff neck ka nga lang. Pero still, maganda ka pa rin. Yun ang punto eh. Ang purpose mo lang naman is gumanda. Tama ba? So kahit anong gawin mo, tinatuan yung kilay mo, tutok, sabi ng pantato, ang sakit yan, okay lang yan. At least wala kang takot na paggising mo sa umaga, wala kang kilay. It's okay. Di ba? Kesa yung nagmamadali ka, nandiyan na yung Shopee, ang aga-aga, oh. Uy, wala pa akong kilay. Binilisan mo. Napataas. Kaya sabi ng, ma'am, suplada ka. Hindi kasi sa kilay pa lang, napataas kasi. But because, tiniis mo yung ganda, ayaw mong mapahiya, gusto mo paggising mo okay, areglado ang lahat, patato ka. Pag natato na yan, talagang ma-pride. Dumating yung Shopee. Taas na talaga, di ba? At okay siya. Tama ba yan, church? So it shapes our faith, our spiritual life. Hinuhugis niya. Naku niyo po ba? Yun yung isang bagay na napakaganda na sinasabi ni Pablo. Nahubog ng gusto si Pablo. No? Tayo sa Romans chapter 5, verses 1 to 5. Tingnan natin. Romans chapter 5, verses 1 to 5. Ang sabi niya, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos. Tingnan niyo na. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 2. Ano sabi niya? Sa pamamagitan niya'y kalakip tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Verse 3. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian at sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng, again, pagtitiis. Gaya ng si James chapter 1, verses 2 to 3 hanggang 4. Verse 4. At ang pagtitiis ay nagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa, verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Again, suffering is a blessing. Yan ang dapat natin tingnan. Kaya pag meron ka pinagdaraanan ngayon, may pagsubok ka ba, may problema ka, hindi ganun eh. May blessing ako ngayon. Because not all blessing is about money. Health is also blessing. Your family is also a blessing. Suffering is also a blessing for genuine Christian. That's why sabi nga ng Lord, ang pagpapala niya araw-araw. Tama? Araw-araw, pagpapala ng Diyos yan. Laging bago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi naluluma po yun. No? Philippians 3, 10 to 7. Dito, chapter 3, verses 7 hanggang 10. Dito tayo, hindi ko na ihahaba pa, no? Dito lang tayo. Philippians chapter 3, gayon man ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Hanggang 10. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan ng makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya, sabi ni Paul, tiniis ko ang kalugihan, yung paghihirap, yung kawalan, at ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. That's the mindset of Paul. At ako'y matagpuan sa Kanya na walang sarili kong katwiran na mula sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at katuwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. Nakuha niyo po ba yan? Ganun si Paul, nakafocus siya sa faith niya kay Lord. Kaya sabi niya, wala akong problema dyan ha. Wala akong pakialam dyan. Bagaman, kailangan ko yan. Ayaw ko yan. Sabi ni Paul, kailangan ko yan. Blessing, pera yan. Kailangan ko yan. Kotse, bahay, kailangan ko yan. Pero sabi ni Paul, kung pagsubok yan, kahit hindi ko kailangan yan, it's welcome, okay lang yan. For Paul, it's the same. Pare-pareho lang kay Paul. Ganun si Paul. Hindi nagbabago ang mood ni Paul o yung pananampalataya ni Paul, rather. Hindi naapekto ng kanyang pananampalataya. May pagsubok man, may kasaganahan, may kawalan, may kagutuman,
kahubaran, hindi na babago ang faith ni Paul because the suffering that he experienced shaped his faith. Naku kaya nga ang isang tao na talagang, yung Kristiyano na talagang nasanay sa pagsubok at napagtagumpayan niya dahil sa kanyang pagtitiis, napagtagumpayan niya yung pagsubok na yon, umulan, bumagyo, may pagpapala, hindi naapektuhan yung kanyang pananampalataya, hindi natitinag. Hindi siya natitinag. Iba sa atin, dahil may pagsubok, ayaw na niya. Mag-stop muna siya. Pag may blessing naman siya, sandali lang. Unahin ko lang to. Nag-focus siya doon sa blessing niya. Si Paul, just the same. Verse 10, anong sabi niya? Upang makilala ko siya, that's his main goal, at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan. Gusto niya makibahagi na ako'y matulad sa kanya sa kanyang kamatay. Katindi ni Paul. Kung paano yung dahilan ng pagkamatay ni Kristo. Same. Well, of course, wala namang makakapantay sa dinanas ni Kristo yung kamatayan niya. Pero as much possible, mas masarap mamatay. Sabi nga si Rizal, namatay siya na hanggang ngayon pinag-aaralan natin why he died. Tama? Naging makabuluhan ng kanyang buhay. Nung siya'y namatay, bakit siya namatay? Dahil pinaglaban niya ang bansang Pilipinas. Ang galing na pagkamatay niya, di ba? Hindi katulad nung, ay namatay. Ano kinamatay niya? Nung sagasaan. Okay. Ganun lang. Pero yung, paano siyang namatay? Nakibaka. Pinaglaban ng bansang Pilipinas. Sinusulat ngayon yan. At sa aklat. Tapos nililibing ka pa sa libingan ng mga bayani. Nakuha niyo po ba? Ang sarap kaya na kapag tayo lilisan kasi namatay ka na marami kang mga taong na-inspired. Tama ba? Alam nyo, ako isang bagay yun. Sabi ko, pag ako'y namatay, sabi ko, siguro marami ang hindi pupunta. Nung minsan, ini-invite po kami, punta daw tayo sa patay. Hindi kami pwede. Baka magsalita-salita sila, magreklamo. Sabi ko, bayaan mo sila, basta't pag ako namatay, wag mo silang invite. Wag mo silang invite, sabi ko sa kanila. No po? So again, church, suffering is a blessing. Kung may pinagdaraanan ka ngayon, it is a blessing from God. Nandiyan ka pa ba? Pwede pa tayong tumayo? Ang alam ko lang po, ang sinasabi ng Panginoon, walang mahirap sa Kanya. Naniniwala ka ba doon? Ibig sabihin, hindi yung mahirap yung estado sa buhay. Ibig sabihin, walang mahirap na bagay para sa Diyos. Ibig sabihin, walang imposible. Nakuha niyo po ba? Yung pagsubok na pinagdaran mo, wala pa yan sa kung pag maihahayag ang kalwalatian, kadakilaan ng Diyos. Okay? Alam mo yun, kapag nakaranas ka ng napakabigat na problema, and yet, kapag humarap ka sa Panginoon, yung kalwalhatian niya, yung kadakilaan niya, i-congratulate ka ni Lord, i-acknowledge ka niya, i-reward ka niya. Napakasarap kaya nun. No, na ma-recognize ka. You are the winner. You are victorious. Ang sabing ganun. At di ba, tayo din naman sa mga pinagdaraanan natin ngayon, hindi mo alam, ikaw yung isa sa mga tinitingala o tinitignan. Isa ka sa mga, gamitin nating word na ina-idolize. Tama ba? Ano niyo po ba yan? Na isa ka sa hinahangaan on how to handle such circumstances or sufferings in your life. There are times may mga tao ganun, alam mo, bilib ako sa'yo. No? Bakit parang napaka-easy lang ng buhay sa'yo? It is because ang pananampalataya niya ay sa Diyos at tinanggap na ng tao na to na ang suffering ay bahagi ng ating buhay Kristiyano. Let us accept that. Okay? It's a matter of acceptance lang naman kasi. Tanggapin mo na sabi ng Panginoon, sa mundong ito, daranas tayo ng napakaraming kabigatan. But, ang sabi ng Panginoon, naroroon siya, nauna na siya, pinagdaanan na niya yan. Amen? Remember yung illustration ko last time? Kung meron tayong dadaanan na isang matalahib na daan, kung ang una-una sa atin doon, dinaanan niya yon at nilinis niya yung daan, tayo, hindi na tayo mangangap-kap ng daan. Tama ba yan? Dahil may nauna na,
At dala-dala niya yung pantabas niya or whatsoever, mga tools para linisin yung mga daraanan. And then tayo naman ngayon na sumusunod, bagaman meron pa rin mga kaunti lang na mga talahin pa na makakaapekto sa atin, magkakos sa atin ng irritations. And yet, still nakikita natin yung daan. Naku natin yan. And Jesus is the way. He is the truth. And He is the life. Amen. It doesn't mean may pagsubok ka, yayari, tatapusin mo na yung buhay mo sa mundo. Hindi po ganun. No? Life begins when you are in Christ. Amen.